So, good afternoon. Ang ituturo natin ngayon is about defensive driving method. No? Ano ba yung defensive driving method? Ha? Yan yung para hindi kayo maaksidente. Diba? Oh, marunong kayo magmaneho, mag-aaral kayo mag-drive eh, diba? Pero maraming kaakibat ang pagmamaneho. Andyan yung maintenance. Dapat alam nyo rin yung maintenance. Diba? O, pero ibang turo yun. Ngayon, ang ituturo ko lang sa inyo is defensive driving method. Or, tandaan nyo to SIPD. Ano yung SIPD na yan? S is search. The road seen ahead, around and rear of the vehicle. Okay. Bibigyan ko kayo ng example sa isang intersection. Okay, sample tayo sa intersection. Halimbawa, eto kayo kayo estudyante. Pula. No? Dito ka, kakaliwa ka, kanan ka. Okay? Mag-sample tayo ng oras ng mga 10 ng gabi. Or habaan pa natin mga alas 12 ng gabi. Kasi nandyan laging aksidente. Naniniwala kayo ron? Ha? Kasi bakit ka mo? Alas 12 ng gabi, andyan yung pagod ng mga driver. Merong lasing, uuwing lasing. Diba? Inaantok na. Lalo yung alas 12 ng gabi hanggang madaling araw. Marami pong aksidente dyan. Kasi bakit ka mo? Maluwag ang kalsada. O, imbis na nagpapatakbo sila ng normal na pag-umaga, mga 30 lang, 20 sa intersection, pag-gabi, sinasamantala nila yan. Yung iba nga nagtatrabaho sa, halimbawa, Makati, Ortigas, di ba ayaw pa nga umuwi ng rush hour? May mga kilala kayong ganon. Kasi matraffic Tama? So, eto, bibigay tayo ng sample ng alas 12 ng gabi or 12 ng gabi. Pakanan ka. May parating na Volkswagen. No? Ikaw ba, sa intersection ba, meron o walang kotse? Lalabas ka ng biglaan? Yan, hindi po Ngayon, subukan mong lumabas ka ng biglaan, anong mapapala mo? Disgrasya or banggaan. Di ba? Search. Pagdating nyo dito, hinto. Tignan nyo kung may dumarating. Hinto hindi yung banat. Hindi Hinto, tignan kung may dumarating sa kaliwa. Meron pang isang disgrasya. Siyempre ikaw, ang focus mo, dito ka lang titingin, di ba? Meron pala dito, hindi mo alam, papasok dito. Di nakatingin ka ron, di ba? Diretso ka o bangga. Marami pong ganyan. Totoo? Kasi ang isip nila, paano kayo nagkabanggaan? Kasi dito ako nakatingin, tinitingnan ko kung may parating dito wala na. Nagpang-abot na. Search. Tignan yung mabuti. Kung merong parating, kaliwa at sa kanan. Okay, clear na tayo sa search. Next, identify. Sir, pakibasa mo nga yung meaning ng identify. The potential and immediate hazard on the road. Okay. The potential and immediate hazard on the road. Diba? Minsan, maraming aksidente. For example, alam nyo naman ang Novaliches Bayan. Marami ng sasakyan, marami pang tao. Diba? Maraming commuter at marami ring vendor. Ano yan? Lahat ang tawag dyan is road user. Lahat tayo may karapatan sa kalsada. Okay. Bumabaybay ka na naman, nasa Novaliches Bayan ka. Identify kung ano yung may potential o yung pinakamalapit sa inyo na delikado. No? Minsan maasar ka dyan hindi pa babaan ng mga jeep, hindi pa loading-unloading, humihinto na sila. Di ba? Minsan, hindi naman lahat pagkakamali ng mga jeepney driver. Minsan, pagkakamali din ng pasahero Umaabante pa kahit bawal. No? So, ano yung mga pwedeng aksidente dyan? Yung pasahero. No? Hindi yan bumababa or tumatawid sa mga pedestrian crossing. May nakikita ba kayong ganon? Di ba? So, yan ang isa sa mga merong potential na delikado sa pagmamaneho. Baka mamaya, porque walang pedestrian lane, hataw ka. Minsan, iisipin nyo, depende po yan sa lugar. Kung nasa expressway kayo, malabo naman may tumawid na tao dyan. Di ba? Pero sa bayan, Novaliches Bayan or pumunta kayo ng Cubao, di ba nilalagyan na nga ng bakod, yung EDSA, bawal tumawid, nakamamatay.
Pero, meron pa bang tumatawid? Meron pa rin. Di ba? Ang problema niyan, dami kayo. Kay kasalanan o hindi ng tao, mahuhold ka sa presinto or makukulong ka. Baka magtaka kayo, hindi ko naman kasalanan eh. Ba't may tatawid dyan eh, EDSA yan? So yun ang sinasabi natin, the potential and immediate hazard on the road. Meron po talaga. No? Ano pa yung mga delikado dyan? Example, salubungan kayo. Eto ka ha, kay itong pula ha. Etong pasalubong mo, nakakita ng lubak. Alam mo gagawin yan? Iiwas sa lubak. Minsan, hindi nila naisip, iniwasan niya nga yung lubak, ikaw na parating, hindi ka iniwasan. May ganon. Di ba? Eto pa, aksidente dyan. Yung motor, nasa harap niya, ang tuloy ng dating. Sumemplang yung motor, anong gagawin niya? Iiwasan niya, di ba? Sino yung parating? Ikaw. So, mag-ingat lagi kayo, ha? Anong gagawin yung diskarte? Minsan, pag nagdadrive ka, lagi rin kayong titingin sa side mirror. Dumating man yung ganyang kaso, makakakabig kayo sa kanan. Pangalawa, pagka ganyan ng mga sasakyan, siksikan na, alisto kayo or alerto kayo. Ha? Ang aksidente, traitor po yan. Meron ba aksidente yung nagsasabi? Di ba? Minsan nagulat ka talaga, wala naman yan kanina. Ganon ang aksidente. Kaya tinuturo namin sa inyo yung ganyan. Okay? Identify. Predict the action of the other user. Decide, execute. Yan, magkakatabi na yan. Magpipinsan, magkakamag-anak na yan. Yan, yung SIP din na yan. Okay? Na-identify nyo na, di ba? Kung ano yung mga delikado. Ingatan, pagka nasa bayan or mataong lugar, magbawas ng takbo. Predict the action of other user. Yun nga, yung sinasabi natin na baka mamaya umiwas. Dun sa nakasumemplang na motor, ikaw ang paparating. Okay? Dito tayo sa decide. Ha? Halimbawa, balik tayo sa intersection. Ang dami kasing example dito eh. Intersection, expressway, or dyan sa mataong lugar. Yang SIP din na yan. Halimbawa, decide. Yung sinasabi natin kaninang decide, ikaw yung pula, may paparating. Anong gagawin mo dito pagka nasa intersection? Hinto. Predict. Ito tayo balik tayo sa predict Paulit-ulit tayo dyan sa SIP din na yan Hinto ka, nakita mo may paparating. Anong iisipin mo? Pagbibigyan ka ba o hindi? Hindi. Or pagbibigyan. Dalawa lang naman yan Pagbibigyan ka or hindi. Yan ang lagi niyong iisipin. Tama ka, ma'am, ha? Maging negative thinker kayo. Huwag mong iisipin na pagbibigyan ka. Ha? Baka mamaya, lalo na gabi. Pagka kasi gabi, ano bang ginagawa natin? Saan tayo nanghihiram ng liwanag? Sa ilaw or headlight. Sa poste. Iba ang tingin. Halimbawa, gantong oras. Anong oras na? 2:00 ng tanghali. Parehas ba ang tingin mo versus mamayang 12 ng gabi? Hindi mo masasabi yan. Magkaiba yan. Ngayon, ma-identify mo, gantong oras lumabas ka sa intersection, malalaman mo kung gaano kabilis yung paparating. Pero mamayang gabi, 12:00 ng gabi, mag-antay ka dyan sa kanto, malalaman mo ba kung gaano kabilis yung dating niya? Hindi, di ba? So, tama yung sinasabi natin, bago kayo mag-decide, tignan nyo muna. Alam mo yung, kumbaga, ang tawag namin mga veteranong driver dyan palasan nyo yung pang-amoy nyo. Or pakiramdam. Kung pagbibigyan ba kayo na itong parating o hindi. Ano ang the best dyan? Huminto na lang muna. Pag itong parating na to, nagpatay ng ilaw or headlight, anong sign nun? Pagbibigyan ka na. Ha? Siguraduhin nyo lang na huminto talaga din siya. Di ba? Pero isang sign, pag pinatayan ka ng headlight nito, ibig sabihin pinadadaan ka. Okay? Eto, pangalawa. Parating siya, nag-passing light or nag-bright. Pagbibigyan ka nito, hindi. Hindi. Ganun din kayo. Pag hindi kayo magbibigay, i-passing light nyo. 1, 2, 3, hihinto yan.
Okay? Maliwanag ha? Pag halimbawang nagpatay na ng ilaw, then anong gagawin natin? Execute na. Patupad nyo na. Maliwanag? Okay, natuto po kayo? Okay, sige. Maraming salamat ha. Majesty, driving is cool. Dito ay tiyak ka na matututo. Majesty, driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.